Ang pangalan ko ay Lia Mendoza. Ako ay 27 taong gulang at paralisado mula baywang pababa simula noong aksidente sa kotse na humati sa buhay ko sa dalawa ang nun at ang ngayon. Hindi ako pumunta kung saan pumunta ako dahil may bahagi pa rin sa akin na umaasang may pamilya pa akong babalikan sa likod ng kanilang nga pilit na ngiti, nga pekeng litrato at mga patagong pang-insulto. Naksuot ako ang isang simpleng cream blouse. 2 beses kong sinuklay ang buhok ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong lakpasan ang isang gabi sa isang kwartong puno nang mataong mas unang tinitingnan ang wheelchair ko bago ang mukha ko. Pero nakamali ako. Paglapit ko pa lang sa photo area, nagbago na agad ang ngiti ng kuya ko. Hindi ito yung pagbabagong mapapansin ng ibang tao, kundi yung uri ng tingin na natutunan ko ng katakutan. Tiningnan niya ang wheelchair ko na parang putik na naiwan sa isang malinis na puting karpet. Tapos, tumawa siya ng sapat para marinig ng lahat at sinabing nag-iinarte lang daw ako para kaawaan. Hindi man lang ako, ipinagtanggol ng papa ko. Tinawag niya pa akong pinakamalaking kahihiyan pamilya na parabang ang pagkabaling gulugot ko ay isang personal na insulto sa kanya. Ang mama ko naman ay umiwas ang tingin. Nandidiri, na tila ba ang pagtulong sa akin ay makakasira sa perpektong imahe na ginawa nila para sa engagement ng kuya ko. Sinubukan kong panatilihing matatak ang makamay ko sa gulong ng wheelchair. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ako ligtas na makakaupo sa manipis na silyang gusto nilang upuan ko para sa litrato. Pero lumapit ang kuya ko, ang boses niya ay bumaba sa isang malupit at inis na tono. "Tigilan mo nga yang pag-inarte mo," sabi niya. Pagkatapos, hinawakan niya ako sa mga balikat at pilit na kinalatkat patayo mula sa wheelchair ko. Bumaksa ako ng malakas sa sahig. Tumama ang ulo ko sa gilid ng platform at bumaon ang magabasa na salamin sa palat ko. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Lahat sila ay nakatingin lang sa akin habang duguan ako sa sahig. Habang sinisisi ako ngang kuya ko na sinira ko raw ang parte niya. Ang hindi nila alam, may isang tao na palang tumawag ng pulis. Makalipas ang 15 minuto, 5 pulis ang pumasok sa mga pintong iyon at ang buong party ay natigilan. 1 oras bago ako saktan ng kuya ko, ang engagement party na iyon ay mukha pang isang perpektong gabi na karaniwang ipinopos ng mga tao sa social media para patunayan na perpekto ang buhay nila. Ginanap ito sa The Glass Conservatory sa BGC, isang sikat na rooftop event space na may mga glass walls, makikinis na sahig at view ng syudad na nagpapahinto sa bawat bisita para kumuha ng litrato. May mga puting orchids na nakasabit sa mga gintong frame at champagne-colored na kandila sa bawat mesa. May isang pale rose wall sa likod ng photo area kung saan umilaw ang mga initials ng kuya ko at ng mapapangasawa niya. Masyado itong mukhang mahal para bigyan ng puwang ang simpleng kabaitan. Ang kuya ko ay si Noel Mendoza, 32 anyos, guwapo, ambisyoso, at nagtatrabaho bilang Project Development Director para sa isang sikat na luxury resort group sa Palawan at Boracay. Ang gabing iyon ay mahalaga sa kanya hindi lang dahil sa pag-ibig. Marami sa mga bisita ay konektado sa kumpanya niya, mga investors, at mga taong hawak ang promosyon na gusto niyang makuha. Ang fiancé niya, na si Clara Villanueva, ay naglalakad-lakad sa kwarto suot ang isang champagne silk dress, kinakabahang ngumingiti na parang sinusubukang makasabay sa perpektong lalaki na akala niya ay kilala niya. Ang magulang ko ay nakatayo malapit sa bar. Puno ngang pagmamalaki at tindig. Ang papa ko, si Arturo Mendoza, ay isang retiradong koronel at consultant gayon ng PNP at kumikilos pa rin siya na parang lahat ngang tao sa kwarto ay dapat sumaludo sa kanya. Ang mama ko, si Carmela Mendoza, ay laging abala sa mga charity committee sa Rotary Club at mahilig magpalitrato sa mga events para sa inclusion at disability awareness. Pero nang pumasok ang sarili niyang anak na naka-wheelchair, nanigas ang ngiti niya na parang nagdala akong bagyo sa loob ng kwarto. Ang dress code ay white, gold, at champagne.
Sinubukan ko namang sumunod. Nagsuot akong cream blouse, big na skirt, at naktali pa akong gintong scarf sa gilid ng silya ko. Pero ang wheelchair ko ay matte black, custom fitted, at ang tanging rason kung bakit nakakagalaw ako sa mundo nang hindi humihingi ng permiso. Para sa akin, ito ay kalayan. Para sa kanila, isa itong mansa. Napansin agad ni Kuya Noel ang wheelchair ko bago ang mukha ko. Tiningnan niya ang gagulong. Bago umangat ang tingin sa akin na may dalang pamilyar, napakadismaya na parabang ang spinal cord injury ko ay isang desisyong ginagawa ko araw-araw para lang ipahiya siya. Bumeso siya sa hangin malapit sa pisngi ko at sinabing, "Lia, nakarating ka pala." Hindi mainit na pagbati. Nagulat lang. At medyo naiinis. Binati ko siya ng congratulations. Gusto ko sanang maging toto yun. May panahon naman na naniwala akong gusto. Niya akong maging bahaging ang buhay. Niya bago ang aksidente, bago ang ospital, bago gumawa ngang isang malaking kasinungalingan ang pamilya ko para takpan ang katotohanan. Tumingin si Kuya Noel sa photo wall at ibinaba ang boses niya. Subukan mo lang na huwag iparada yang sarili mo sa bawat litrato mamaya. Okay? Na-stress na si Clara. Pumunta ako sa gilid ng kwarto malapit sa isang poste kung saan makikita ko ang parte ng hindi nakaharang sa daanan ng sinuman. Lagi kong kinakalkula ang espasyo, ang ngalabasan, ang ngacharpet, paang mesa, at mga taong paatras ng hindi tumitingin. 2 taon kong pinaliit ang sarili ko para sa ikakaginhawa ng ibang tao. Pero kahit sa sulok, masyado pa rin akong kapansin-pansin. Unang lumapit ang mama ko, may hawak na baso ng champagne. Yumuko siya, nakangiti pa rin sa matao, at bumulong. Pwede ka bang lumipat ng medyo malayo sa main area? Kumuha kasi ng background shots ang photographer. Tinantya ko kung saan niya ako gustong pumunta. Ang mata niya ay nakatutok sa hallway malapit sa mga chair. Dun lang sa hindi masyadong pansinin. Anak, gabi tong kuya mo. Sumunod ang papa ko at hindi na siya nag-abalang bumulong. Lia, bakit ba kailangan laging tungkol sa'yo ang lahat? Tinitigan ko siya. Wala pa nga akong halos sinasabi. Tiningnan niya ang wheelchair ko, tapos ang bisita, tapos ako. Lagi ka na lang nakakahanap ngang paraan para ipaalala sa mga tao na sira ka. Isang babae malapit sa dessert table ang bahagyang napalingon. Elegante siya, nasa early 40 siguro, nakasuot ng navy dress at may kalmadong expression ng isang doktor. Hindi ko pa siya kilala noon. Pero napansin ko ang pag-alala sa mga mata niya. Nagpatuloy ang papa ko, sana nag-ayos ka man lang kahit konti. Nagtatayo ngang, kinabukasan ang kuya mo dito. Wag kang gumawang eksena. Gusto ko sanang sabihin na nun, may kinabukasan din ako. Gusto ko sanang sabihin na, si Kuya Noel ang nagmamaneho nung gabing nawasak ang buhay ko. Pero niluno ko ang mga salita, dahil sa loop ngang 2 taon. Sinanay ako ngang pamilya ko na protektahan ang taong nanakit sa akin. Gumulong ako papunta sa mga pintong teras. Sa likuran ko, narinig kong tumatawa si Kuya Noel kasama ang malalaki mula sa kumpanya niya. Tapos narinig ko ang pangalan ko. Lagi lang pinalalaki ni Lia ang lahat, sabi niya. Hindi naman sinabi ng nga doktor na hindi na siya gagaling, pero mas gusto niya lang na laging pinagsisilbihan. May bumulong ngang kung ano, tumawa ng mahina si Noel. Oh, nagpapapansin lang para kaawaan. Alam niyo, naman ang nga drama sa pamilya. Nakahawa lang ako sa mga gulong ko at nakatingin ng diretso. Kung magre-react ako, sasabihin nilang emosyonal ako. Kung tatahimik ako, magmumuha akong guilty kahit ano ang gawin ko. Panalo si Noel. Pero lumapit ang babaeng nakasuot ng navy dress na kukunwaring tinitingnan ang mabulaklak. Tiningnan niya ako. Tinatanong gamit ang kanyang mamata kung okay lang ba ako. Tumango ako ng bahagya. Maya-maya, pumalakpak ang event coordinator at in-announce na oras na para sa family photos.
Lumingon, si Noel mula sa kabilang dulong kwarto at agad akong hinanap. Bumalik ang perpektong ngiti niya para sa mga bisita. Pero nanlalamig ang mamata niya. Tinuro niya ang photo wall at tiningnan ang wheelchair ko. Huwag nating isali ang silya sa litrato, sabi niya. Ang photo area ay mukhang cover ng isang sikat na magazine. May mababang acrylic platform sa harap ng rose wall. May 2 gintong lounge chairs sa gitna para kina Noel at Clara at mas malilit na silya sa paligid para sa pamilya. Alam ko na agad ang problema bago paman may maksalita. Magaganda ang nga silyang iyon, pero manipis at delikado para sa isang taong may injury na tulad ko. Kaya kong lumipat sa ibang upuan kung matatak ito. Tama ang taas. At may oras ako. Pero ibang usapan ang pilitin akong umupo sa isang manipis na silya sa ibabaw ngang madulas na platform sa harap 80 tao. Dahil sa T12 injury ko, wala akong balanse mula baywang pababa. Wala akong pakiramdam sa mga binti ko. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko kung matumba ako. Hindi ako biglang magiging normal para lang gumanda ang litrato nila. Gumulong ako palapit at huminto sa gilid ng platform. Binigyan ako ni Clara ng isang maliit at alanganing ngiti. Tumabi sa akin si Noel at yumuko. Nagpapanggap na malambing. Handa na ang photographer. Madiin na bulong niya sa mga ngipin niya. Umupo ka na diyan sa silya kahit 2 minuto lang. Pinanatili kong mababa ang boses ko. Kuya, hindi ligtas sa akin ang upuang yan. Okay na ako sa wheelchair ko. Ilagay mo na lang ako sa gilid kung gusto mo. Tumawa siya na walang kasamang saya. Lagi ka na lang may dahilan. Ngumiti ang mga bisita sa paligid dahil akala nila nagbibiruan lang kami. Inayos ng mama ko ang mga bulaklak na hindi naman kailangang ayusin. Humalukip-kip ang papa ko. Mukhang nalilito si Clara. Sinubukan ko ulit, hindi ko gustong maging pabigat. Kailangan kong suporta ang wheelchair. Kung mawalan akong balanse, mahuhulog ako. Tumayo ng diretso si Noel. Nilalakasan ang boses niya ng sapat para marinig ng mana sa unahan. Nakakamangha talaga kung paano lumalabas ang injury sa mismong oras na wala sa kanya ang atensyon ng lahat, no? May ilang taong kinakabahang tumawa. Nag-init ang mukha ko. Tumingin ako sa papa ko. Umaasang may natitira pa siyang awa. Pero wala. Subukan mo namang makisama. Lia, huwag mo kaming ipahiya. Sabi ni papa. Bumulong ang mama ko. Parang awa mo na? Huwag kang gumawa ng iskandalo. Ang linyang iyon ay sumunod sa akin buong buhay ko. Huwag gumawa ng iskandalo kapag nagsisinungaling si Noel. Huwag gumawa ng iskandalo nang nakawin niya ang gamit ko. Huwag gumawa ang iskandalo nang magising ako sa ospital at sabihin ko ang totoo kung sino talaga ang nagmamaneho. Huwag gumawa ang iskandalo nang magdesisyon ang pamilya ko na mas mahalaga ang kinabukasan niya kaysa sa katawan ko. Humikpit ang hawak ko sa magulong at sinabing hindi. Hindi ito malakas. Hindi kailangang maging malakas. Nanigas ang panga ni Noel. Humabang siya palapit, hinaharangan ang paningin ko mula sa ibang tao. Akala mo ba kaya mo akong ipahiya sa harap ng kumpanya ko? Bulong niya. Akala mo ba ikaw ang bida dito? Umiling ako. Gusto ko lang manatili sa wheelchair ko. May kung anong tahimik na naputol sa kanya. Ang kamay niya ay mabilis na bumaba sa preno ng kanang gulong ko. Click. Tapos sa kabilang preno. Click. Nakalok na ang wheelchair ko. Mabilis na lumapit ang babaeng naka-navy dress mula sa gilid nga kwarto. Nakita kong dumukot siya ngang telepono. Hindi siya napansin ni Noel. Masyado itong abala sa pagngiti sa matao na parang isang nagpapasensyang kuya. Tutulungan ko lang ang kapatid ko na sumama sa family photo. Anunsyo niya. Madali kasi siyang kabahan at may ginarte. Lia, wag mo nang pahirapan to. Bulong ni Noel. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kuya, huwag mo akong hahawakan.
Naging sobrang tahimik ang kwarto na maririnig mo ang paglapa ng baso sa mesa. Mahinang binanggit ni Clara ang pangalan niya, binabalaan siya. Pero hindi siya nakinig. Yumuko siya at hinawakan ang makabilang braso ko. Hindi dahan-dahan. Hindi para alalayan akong lumipat. Hinawakan niya ako na parang isang bagahe. Ibinabaon ko ang mga daliri ko sa armrest. Tama na. Wala akong balanse. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at suminghal. Tigilan mo nga yang pag-iinarte mo para kaawaan ka. Tapos, hinila niya ako. Bumagsak ang katawan ko paharap bago pa ako makaprotekta. Mali ang pwestong balakang ko. Ang mabinti ko ay napilipit sa ilalim ko. Mabigat at walang silbi. Naramdaman kong inaabot ko ang gulong, ang platform, kahit ano. Pero pilit niya akong kinalatkat patagilit at paitaas. Sa loob ang isang nakakatakot na segundo. Nakabitin ako sa pagitan ang silya at sahig. Alam ko na kung anong susunod na mangyayari at wala akong kakayahang pigilan ito. Tapos, binitiwan niya ako. Siguro nadulas ang kamay niya. Siguro na-realize niyang maraming nakatingin. O siguro gusto niyang palabasin na kasalanan ko ang pagkahulog ako. Tumama muna ako sa gilid nga acrylic platform. Isang puting liwanag ang pumutok sa paningin ko. Bumaksak ang balikat ko sa sahig. Isang tray ng champagne flutes ang nahulog sa tabi ko at nagkalat ang mga basag na salamin sa makinis na bato. Bumaksak ang kanang palat ko mismo sa mabubok. Ang sakit ay tila kuryenteng gumapang sa kamay ko. Mainit at agaran, umugong ang tainga ko. Ang ibabang bahagi ng katawan ko ay nakapilipit sa isang posisyong. Hindi ko maramdaman pero nakikita ko na mas nakpalala sa sitwasyon. Walang huminga. Huminto ang musika. Ibinaba ang photographer ang kamera niya. Napatakip sa bibig si Clara. Napasinghap ang mama ko, pero hindi niya tinawag ang pangalan ko. Ang papa ko ay hindi man lang gumalaw. Nakatayo si Noel sa ibabaw ko, mabilis ang pahinga, namumula ang mukha. Sa isang imposibleng segundo, inisip kong baka marealize niya ang ginawa niya. Sa halip, tiningnan niya ang gabasak na salamin, ang dugo, ang gabisitang nakatitik sa amin at sinabing, "Tingnan mo kung anong ginawa mo. Sinira mo ang engagement photo ko." Dun ako nawala ng pakialam sa kahihiyan. Ang kahihiyan ay para lang sa mga taong nag-isip na may utang silang pahingi. Nang tawat sa mga taong nasa paligid nila. Duguan ako dahil kinalatkat ako nga sarili kong kapatid palabas nga wheelchair ko. At mas inalala pa nga pamilya ko ang litrato. Hiniwang ang babaeng naka-navy dress ang katahimikan ng mga tao at lumuhod sa tabi ko. Walang gagalaw sa kanya. Madiin na sabi niya. May spinal cord injury siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Napabuntong hininga si Noel na parang naiinis. Okay lang siya. Gawain niya. Talaga yan. Tumingala ang babae sa kanya. Nanlalamig ang boses. Isa akong doktor, sabi niya, at tumawag na akong pulis. Ang pangalan niya ay Dr. Patricia Ramos, at siya ang unang tao sa kwartong iyon na tinrato ako bilang isang tao at hindi bilang isang problema. Inilagay niya ang isang kamay malapit sa balikat ko at ang isa naman sa tabi nga ulo ko, maingat na hindi mapilipit ang ligo. "Lia, naririnig mo ba ako?" tanong niya. Bumulong ako. "Opo." "Mabuti. Huwag kang susubok gumala. Tumingin ka lang sa akin hanggat kaya mo. Hindi ka nag-iisa." Halos madurog ang puso ko sa mga salitang iyon, higit pa sa sakit ng pagkabagsak ko. 2 taon kong hindi narinig ang ganitong pag-alaga mula sa pamilya ko. Napaatras si Noel. Biglang napagtanto kung gaano karaming cellphones ang nakatutok sa kanya. "Katawa-tawa naman to," sabi niya, pilit na tumatawa. Nadulas lang siya. Nakita niya lahat na nadulas siya. Hindi inalis ni Dr. Ramos ang paningin sa akin. "Nakita kong nilo mo ang magulong
niya bago mo siya hinawakan. Nakita kong hinawakan mo siya nang mariin sa braso. Narinig kong sinabi niya na huwag mo siyang hahawakan. Hindi yun pakadulas. Nabulong-bulungan ang nga bisita. Naiba ang timpla ni Noel mula sa galit papunta sa pakalkula. Tumingin siya kay Clara. Babe, sabihin mo sa kanila na tinutulungan ko lang siya. Tinitigan lang siya ni Clara na parang ngayon niya lang nakilala ang lalaking ito. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bulong ni Clara. Pumasok sa eksena ang papa ko, hindi para tulungan ako, kundi para harapin si Dr. Ramos. Ma'am, usapang pamilya ito. Gumagawa po kayo ng maakusasyon na hindi niyo naiintindihan. Dating colonel ako ng PNP. Mabagal na tumingala si Dr. Ramos. Isang pwede ang duguan sa sahig matapos kalat ka rin palabas ng kanyang mobility device. Hindi ito usapang pamilya. Isa itong emergency. Tumikom ang bibig ng papa ko. Ang ilang dekadang pagiging masusunod na opisyal ay hindi nakapahanda sa kanya para sa isang taong walang pakialam sa autoridad niya. Ang mama ko ay nakalutang lang malapit kay Noel. Umiyak na ngayon, pero ang nga mata ay palipat-lipat sa nga bisita. Tinatantyan niya ang pinsala sa reputasyon, hindi ang sakit ng katawan ko. Biglang yumuko si Noel. Inaabot ako na parang naalala niyang may magana katingin at may kamera. Lia, ano ba? Sabihin mo sa kanila na aksidente lang. Sabihin mo na tinutulungan lang kita. Suminghal si Dr. Ramos. Umatras ka ngayon din. Nanigas si Noel. Isang lalaking nakasuot ng gray suit ang humabang palapit. Nakita ko siya kanina kasama ang nakatrabaho ni Noel. Namumutla siya probo ang loop. Na video ko, sabi niya. Lumingon si Noel sa kanya. Mark, wag mong gawin yan. Itinaas ang lalaki si Mark Dyson ang cellphone niya habang nanginginig ang makamay. Nagsimula akong mag-record nung nilok mo yung gulong niya. Akala ko may gagawin kang kalokohan. Hindi ko inakalang hihilahin mo talaga siya pababa. Nanlaki ang mamata ni Noel. Mali ang intindi mo sa nakita mo. Umiling si Mark. Hindi. Tapos na akong intindihin ka. Tapos, bumukas ang pinto nga elevator. Mabibigat na yabag ang pumasok sa bulwagan. Unang pumasok ang isang pulis ng BGC, tapos isa pa, at 3 pa sa likuran nila. 5 pulis na naka-uniforma ang pumasok sa isang kwartong puno ng krim na bulaklak, gintong kandila, at mga takot na mayayamang tao. Ang buong engagement party ay natigilan. Nakita ng lead officer ang lahat sa luplang ng ilang segundo. Isang babaeng nasa sahig, dugo sa makinis na bato, isang nakalok na wheelchair sa dikalayuan, mga basak na salamin, mga bisitang kumukuhang video, at isang lalaking pinakpapavasan sa loop na mamahalang site. Sino ang tumawag sa 911? Itinaas ni Dr. Ramos ang isang kamay. Abang ang isa ay nanatili sa tabi na ulo ko. Ako po. Ako si Dr. Patricia Ramos. Nasaksihan ko ang assault at humingi ako ng medical response para sa isang pasyenteng may spinal cord injury. Assault? Sigaw ni Noel. Sira ba ulo mo? Hinarang siyang papa ko. Officer, ako si retired Colonel Arturo Mendoza. Nagtrabaho ako sa PNP ng matagal na panahon. Pinapalaki lang ang isyong ito. Emosyonal lang ang anak kong babay at tinutulungan lang siyang umupong kuya niya. Tiningnan siya ng pulis. Sir, step back. Hindi gumalaw ang papa ko. Sinasabi ko sa inyo, misunderstanding lang ito. Sir, umatras kayo o papalabasin ko kayo dito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang papa ko na sumunod sa isang tao habang galit. Pumasok ang mga paramedics dala ang isang stretcher. Nagbigay ng malinaw na report si Dr. Ramos. 7-year-old female, known spinal cord injury, pulled from wheelchair, head impact, right palm laceration, possible concussion, unknown cervical involvement,
Maingat na kumilos ang mga paramedics. Sa unang pakakataon ng gabing iyon, tinrato ang katawan ko ng may respeto. Habang tinitingnan nila ang mata ko at binabalutan ang kamay ko, ipinakita ni Mac ang video sa lead officer. Hindi ko makita ang screen, pero narinig ko ang mas mabilis na paginggan ni Noel. Isang bisita ang nagsalita. Nakita ko rin po. Sinigawan niya muna. Sabi ng isang waiter, may CCTV po kami nakatutok sa platform. Tatawagin ko po ang manager. Nawala ng kulay ang mukha ni Noel. Lumayo si Clara sa kanya. Inabot ni Noel ang pulso niya. Clara, wag mo tong gawin. Hinila ni Clara ang kamay niya. Huwag mo. Akong hahawakan. Nilapitan ang pulis si Noel. Sir, tumalikod kayo at ilagay ang mga kamay niyo sa likod. Tumawa si Noel na parang hindi makapaniwala. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin sa sarili kong engagement party. Ay dedetain namin kayo habang iniimbestigahan namin ang assault causing injury. Tumalikod kayo. Sumigao ang mama ko. Arturo, gumawa kang paraan. Pero walang magawa ang papa ko. Hindi sa harap ng 5 pulis, hindi sa harap ng video, hindi sa harap ng testigo, at hindi habang nakaluhod pa rin si Doktor Ramos sa tabi ko sa ibabaw ng mga bazak na champagne glass. Tumingin si Noel sa akin at walang kahit anong pahinging ang tawat sa mga mata niya. Galit lang. Lia, sabihin mo sa kanila na aksidente lang. Sabihin mo ngayon din. 2 taon akong nagsinungaling para protektahan siya. Sa gabing iyon, katahimikan lang ang ibinigay ko sa kanya. Tumunok ang posas sa mapulso niya. Hinubat ni Clara ang engagement ring niya at inilagay sa palat niya. Hindi siya sumiga. Tinitigan niya lang ang lalaking muntik na niyang pakasalan. Habang iniangat ako ng paramedic sa stretcher, sinisigaw ni Noel ang pangalan ko. Umiya ang mama ko na sinisira ko raw ang pamilya namin. Tiningnan akong papa ko nang may pandidiri na nagbabalat kayong pakadismaya. Pero nakita na nga bisita ang sapat. Naksara ang nga pinto ng elevator sa pagitan ko at ng party. At sa unang pagkakataon simula nung aksidente, naintindihan ko na kaya pa rin palang gumalaw ang katotohanan kahit ang nga binti ko ay hindi na. Sa ospital, parang alon kung dumating ang sakit. Kumikirot ang ulo ko. Hapdi ang naramdaman ko sa kanang kamay ko kung saan bumaon ang salamin at ang balikat ko ay tila pinakuan ng matindi. Ipinakita sa scan na walang bagong pinsala sa spine ko na magandang balita. Pero ang nga taong nagsasabi niyan ay bihirang makaintindi kung ano na ang kinuha ng lumang pinsala. Nanatili si Dr. Ramos hanggang sa mayos na ang lagay ko. Nakiusap siya sa emergency physician. Siniguradong tama ang pagkakatala ng injury history ko. At iniabot ang calling card niya. Kung i-pressure kang pamilya mo, tawagan mo ako, sabi niya. Hindi lang para sa medical advice. Kung subukan nilang ipagduda sa'yo ang nangyari, tiningnan ko siya. Sobrang pagod na para itago ang pagkagulat ko. Nakakita na siya nga mapamilyang tulad ng sa akin. Kinabukasan, maagang dumating ang mga magulang ko bago pa man ang agahan. Ang mama ko ay nakasuot ng sunglasses sa loob ng ospital. Ang papa ko ay mukhang walang tulog. Pero pinapanatili siyang nakatayo ng galit. Walang nagtanong kung kumusta na ang ulo ko. Walang nagtanong kung ilang tahi ang ginawa sa kamay ko. Nagsimulang mama ko ang Lia. Ana, kailangan nating pag-usapan si Kuya Noel mo. Siyempre, siya na naman. Isinara ng papa ko ang pinto. Dahil sa gulo na to, nakulong kagabi sa presinto ang kuya mo. Dahil sa gulo na to, ulit ko, nanggigil ang panga niya. Huwag mong baluktutin ang nasalita ko. Nakamali siya, na-stress siya, nandun ang nga boss niya, nandun ang pamilya ni Clara. Alam mo kung gaano kasensitibo ang kuya mo pagdating sa kahihiyan. Kumirot ang kamay ko sa ilalim ng benda. Kinalatkat niya ako palabas ng wheelchair ko, papa.
Umupo ang mama ko sa tabi ng ma at inabot ako. Inilayo ko ang kamay ko. Lukot ang mukha niya hindi sa konsensya, kundi sa inis. Lia, kuya mo siya. Malapit nang mawala sa kanya ang lahat. Ang promosyon niya. Ang engagement niya. Ang karera niya. Wala kang ideya kung anong pwedeng mangyari sa kanya dahil dito. Tinitigan ko siya. Alam na alam ko kung anong pakiramdam nang mawala ang lahat. Bumagsak ang katahimikan sa buong kwarto. Yan ang batas sa pamilya namin. Pwede naming pag-usapan ang stress ni Noel, ang mapakakamali ni Noel, ang kinabukasan ni Noel, at ang reputasyon ni Noel. Hindi namin pinausapan ang aksidente maliban na lang kung lahat ay sasang-ayon na isa itong trahedya at walang may kasalanan. Maya-maya, may kumatok ngang isang beses at pumasok ang isang babae. Nakasuot siyang navy blazer at may dalang leather folder. Lia Mendoza, ako si Ati, Andrea Cruz. Pinadaan ako ni Dr. Mia Ramos kung sakaling handa kang makipag-usap sa isang abogado. Tumadyo ang papa ko. Tumingin si Ati Cruz sa kanya, tapos sa akin. Desisyon ko, yan, sabi ko. Gusto ko siyang kausapin. Lia, huwag ka nang gumawa ng eskandalo. Bulong ng mama ko. Tiningnan ni Ati Cruz ang nakabendang kamay ko at ang makapasa na nabubuo sa braso ko. Tingin ko po lakpas na tayo sa paggawa ng eskandalo. Pinaalis siya ang papa ko. Kalmadong sinabi ni Ati Cruz na kung pipigilan niya ang karapatan ng isang biktima na kumausap ng abogado. Papatawag siya ng hospital security para palabasin siya. Lumabas ang mamagulang ko papuntang hallway na sumasabog sa galit. Umupo si Ati Cruz sa tabi ko at ipinaliwanag ang mga susunod na pwedeng mangyari. Ang criminal charges ay gumagalaw na. Dahil PWD ako at dahil hinila ako ni Noel mula sa isang mobility device, may aggravating factors ang kaso. May potential din para sa civil claim hindi lang para sa pananakit, kundi para sa emotional distress, medical costs, at ang kasaysayang konektado sa orihinal na aksidente kung susuportahan itong ebidensya. Tinantiya ko kung anong ibig niyang sabihin. Binuksan niya ang folder. Nabanggit ni Dr. Ramos na baka itinago ng pamilya mo ang matotoong detalye tungkol sa banggaan na naging dahilan ng pagkaparalisa mo. Pakiramdam ko nawalan ng hangin ang baga ko. 2 taon kong itinago ang katotohanan iyon na parang isang nakakandadong kahon. Naghintay si Ati Cruz, kaya sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya na si Noel ang nagmamaneho galing sa isang inuman sa kumpanya. Sinabi ko na nakainom siya ng sobra kaya nagmakaawa, akong mag-book na lang kami ng Grab. Tumawa lang siya at sinabing okay lang siya. Panay ang tingin niya sa cellphone niya dahil may kaaway siya sa trabaho. Naalala ko pa ang ilaw ng screen, ang liko sa kalsada, ang biglaang pakabig ng manibela at ang bakal na yumupi sa paligid namin. Sinabi ko sa kanya na nagising ako pagkatapos ng operasyon. Umiyak ang mama ko at sinasabi ng papa ko na hindi makakabangon si Noel kung makakaroon siya ng criminal record. Sinabi nilang dugo at laman mo yan. Pamilya tayo. Pamilya ang nagpoprotekta sa pamilya. Nakiusap sila na sabihin kong hindi ko na maalala kung sino ang nagmamaneho. Kalaunan. Nung tumigil na ang matanong, iniba nila ng tuluyan ang kwento. Madulas daw ang kalsada, umulan. Tadhana kahit ano basta hindi, si Noel ang may kasalanan. Nagsulat si Ati Cruz nang hindi ako pinipigilan. Nang matapos ako, pakiramdam ko gasgas na gasgas ang lalamunan ko. Maya-maya, dumating si Clara. Nakatayo siya sa pinto hawak ang isang kape na hindi nabawasan. Mukto ang mamata kakayak. Inaasahan kong kamumuhian ko siya. Promuka siyang isa pang taong nagigaysing mula sa mga kasinungalingan ni Noel. Pasensya na talaga. Sabi niya. Naniwala ako sa kanya. Sabi niya, ikaw daw ang may kasalanan ng aksidente. Sabi niya, lasing ka raw at inagaw mo ang manibela. Nanlumo ang sikmura ko.
Sa dami ngang ginawa niya, hindi ko alam na aabot siya sa ganong kasinungalingan. Inabot ni Clara ang cellphone niya kay Ate Cruz. May mga messages na sinend si Noel sa akin tungkol diyan nung bago pa lang kami. Sabi niya tinulungan lang ng parents niyo na ayusin sa insurance kasi unstable karo. Nasabi ko lahat, tumingin si Ate Cruz sa akin. Lia, malaking bagay ito. Pumasok ulit ang magulang ko sakto sa pag-alis ni Clara. Nakita ng papa ko ang folder ni Ate Cruz, nakita ang mukha ni Clara at naintindihan niyang bumabaksa na ang pader na itinayo nila. Lia, sabi niya, may dalang mababang banta sa boses. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi na ako ang takot niyang anak. Isa na akong testigo. Hindi, sabi ko, 2 taon akong nag-ingat. Ngayon, magsasabi na ako ngang toto. Mas mabilis kumalat ang video mula sa engagement party kaysa sa inaasahan ng lahat. Una itong kumalat sa mga private group chats, tapos sa mga local Facebook pages, tapos sa mga sismis accounts sa TikTok na gustong-gustong pag-usapan ang mga mayayamang nasisira ang buhay sa mga magagarang lugar. May nakblur nga mukha ko, pero kitang-kita ang mukha ni Noel. Pati boses niya malinaw. Tigilan mo nga yung pag-inarte mo para kaawaan ka. Ang linyang iyon ay sumunod sa kanya kahit saan. Sa loob ngang 48 oras, sinuspinde siya ng luxury resort group. Gumamit ang statement nila ng malalamig na corporate terms tungkol sa values at ongoing investigation pero alam ng latang tutu. Si Noel Mendoza, ang golden boy, ang sikat na executive, ay naging isang public liability. Opisyal na kinansla ni Clara ang kasal sa pamamagitan ng kanyang abogado. Hindi na siya nakipakita, hindi tumawag, at hindi binigyan si Noel ng huling emosyonal na eksena para makontrol. Binalik niya ang singsing salop ng isang velvet box na walang nakasulat na kahit ano. Sinubukan akong tawagan ng mga magulang ko mula sa iba't ibang block numbers. Umiya ang mama ko na sinisira ko raw ang buhay ni Noel. Sabi ng papa ko, ginawa ko raw gira ng pamilya ang isang simpleng pagkakamali. Nang tumanggi akong sumagot, tinawagan nila si Ate Cruz. Iyon ang naging susunod nilang pagkakamali. Kinolekta ni Ate Cruz ang lahat. Ibinigay ni Mark ang video at statement niya. Nagbigay ng CCTV footage ang BGC venue kung saan makikitang nilok muna ni Noel ang wheelchair ko bago ako kalat ka rin. Gumawa ng medical statement si Dr. Ramos na nagpapaliwanag kung gaano kadlikado ang hilahin ang isang taong may spinal cord injury. Tapos, nahalungkat ni Ate Cruz ang mga lumang records mula sa aksidente. May bar receipt galing sa gabi kung kailan nagmaneho si Noel. Ipinakita sa phone records ang text messages na naisend ilang minuto bago ang banggaan. At higit sa lahat, may hospital intake note na nagsasabing paulit-ulit kong sinabi sa nurse na ang kuya ko ang nagmamaneho at nakatitig sa cellphone niya. Nagawa ngang ibaon ng pamilya ko ang toto sa paningin ng lipunan pero hindi nila ito tuluyang nabura sa mga papel. Nang makita ng abogado ni Noel ang ebidensya, tumigil na sila sa pananakot. Gusto nilang ang plea deal. Ipinaliwanag ito sa akin ni Ate Cruz sa ospital. Amin sa kasalanan si Noel, tatanggap ng probation. Maikling jail time, no contact order, community service, at isang formal na pag-amin ng pagkakamali sa korte. Kapalit nito, maiwasan niya ang isang mahaba at pampublikong paglilitis. Ang civil settlement ay abot sa 22 milyong piso. PHP 22 milyon. Sasagutin ng pera na ito ang mga medical bills, future therapy, accessibility renovations, pain and suffering, at ang danyos sa ilang taong kasinunggalingan. Hindi mukhang toto ang numero sa pandinig ko. 2 taon akong nakikipag-away sa insurance
para sa mga repairs ng wheelchair, therapy, gamot at mga basic equipment. Ngayon, may presyo na ang katotohanan at sa unang pagkakataon, hindi ako ang magbabayad nito. Pumunta ang mga magulang ko sa ospital na mukhang wasak na wasak. Sabi ng papa ko, kailangan nilang ibenta ang rest house sa Tagaytay. Ubusin ang retirement accounts nila, ibenta ang Land Cruiser niya, at umutang gamit ang bahay namin. Bumulong ang mama ko na tuluyan daw, kaming masisira sa financial dahil dito. Naiwan ang salitang masisira sa hangin. Tiningnan ko sila at sinabing, ngayon, alam niyo na ang pakiramdam kapag ang desisyon ng ibang tao ang sumira sa kinabukasan mo. Sabi nila, ginawa lang nila kung ano ang makakabuti para sa pamilya. Sabi ko, hindi. Ginawa niyo kung ano ang makakabuti kay Noel. Magkaiba yon. 7 araw makalipas, pumasok ang pera. Ibinenta nila ang rest house sa Tagaytay nang mas mababa sa halaga nito, inubos ang ipon at inutang ang natitira. 2 araw matapos iyon, tumayo si Noel sa korte at umamin ng guilty sa assault causing injury. Nakatanggap siya ng 90 days na pagkakakulong, 5 taong probation, mandatory anger management, 600 hours na community service sa isang PWD organization, at isang no-contact order. Bilang bahaging settlement, umamin siyang ang ginawa niya ay sinasadya at nakapanakit. Mas mahalaga sa akin ang masalitang iyon kaysa sa pera. Hindi na misunderstand. Hindi nag-iinarte. Hindi aksidente. Sinasadya. Nawalan ang trabaho si Noel bago pa siya pumasok sa kulungan. Nawala ang promosyon niya. Nanahimik ang professional network niya. Tinanggal ang pamilya ni Clara ang lahat ng litrato niya. Tumigil na sa pagpapadinang pati ang magulang ko dahil walang gustong umupo sa mesa nila at makunwaring walang nangyari. Nang lumabas si Noel, hindi na siya bumalik sa magagarang opisina o business lunches sa Makati. Kumuha siya ng night shift sa isang logistics warehouse sa labas ng syudad. May mga nagtatanong kung masaya ba ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hindi ako masaya na nasira ang pamilya ko. Hindi ako masaya na kinailangan pangang dugo sa sahig para lang paniwalaan ako ng nga tao. Pero nang makita ko ang pirma ni Noel sa paamin niya nga salanan, nakatulo ako ng diretso sa gabi sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. 18 buwan ang lumipas. Nagising ako sa isang tahanan kung saan ang bawat pintuan ay para sa akin. Ang bago kong kondo ay may maluluwag na hallway. Makikinis na sahig. Roll-in shower. Mabababang counters, at isang balcony na puno ng araw sa umaga. Binili ko ito gamit ang bahagi ng settlement hindi dahil gagamutin ng pera ang ginawa ni Noel, kundi dahil binigyan ako nito ng pagpipiliang ninakaw sa akin ng pamilya ko. Ginamit ko ang natira para sa physical therapy, adaptive equipment, medical care, at sa pagtatayo ng remote accessibility consulting business. Nung una, ako lang at ang laptop ko, tumutulong sa mga kumpanya na i-design ang mga websites at apps nila para sa mga taong ang katawan ay hindi swak sa tamad na pamantayan ng mundo. Tapos, dumami ang kliyente. Dumami ang referrals. Tapos, may isang NGO na nakiusap sa aking magsalita sa mga bagong injured na pasyente tungkol sa independent living. Muntik na akong humindi. Hindi ko pakiramdam na nakaka-inspire ako. Ako lang yung taong nakasurvive sa isang pamilya na pinakamalang katapatan ang pananahimik. Pero pumunta ako at sinabi ko sa kanila ang totoo. Mahirap mawalan ng kakayahang maglakad. Pero ang mawalan ng karapatang paniwalaan ay mas masakit. Ang pahingi nga, excess ay hindi pamamalimos. Ang wheelchair ay hindi simbolo ang kabiguan. Ito ay kasangkapan para sa kalayaan. Pagkatapos nun, hinawakan ngang isang batang babae ang kamay ko at sinabing, akala ko tapos na ang buhay ko. Ngayon, naisip ko, baka naging iba lang. Mas tumatak yun sa akin kaysa sa anumang pahingingang tawad. Kalaunan, nagpadala ang letter of apology si Noel. Sinulat niya na nagsisisi siya sa pagpapahiya sa akin, nagsisisi siya sa aksidente,
At nagsisisi siya na kinamuhian niya ang wheelchair ko dahil pinapaalala nito ang kasalanang ginawa niya. Binasa ko ang sulat ng 2 beses. Umiyak ako para sa kuya na sana ay naging siya at sa mga magulang na sana ay pinrotektahan ako, pero hindi ako sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi isang pintong obligadong buksan. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagtatabing ang sulat, ang pahinga ng walang put, at ang pagpapanatiling nakasarangang gandado. Patuloy na nagpapadala ng mensahe ang mga magulang ko sa pamamagitan ng nga tito at tita ko. Basak na ang puso ang mama mo, may sakit ang papa mo, nagbabago na si Noel, nagkakamali rin ang mga pamilya, pero bawat mensahe ay may dalang nakatagong demand. Bumalik ka at paramdamin mo sa amin na inosente kami. Hindi ako bumalik. Ang leksyong natutunan ko ay simple lang. Ang pagiging makadugo ay hindi kontrata na nag-obliga sa iyong manatili kung saan ka sinasaktan. Ang respeto ay hindi opsyon lang dahil pareho kayong apelido. Ang pagmamahal na nagutos sa iyong manahimik ay hindi pagmamahal. Isa, itong kontrol. Ang paglalagay ng boundaries ay hindi kalupitan. Ito ang paraan kung paano pinipigilan ng maataong nasaktan na maging buong pagkatao nila ang sakit na iyon. Ngayon, sa katahimik na gabi, nakaupo ako sa tabing maliit na hardin sa balkone ko. Minsan nagva-vibrate ang cellphone ko sa mga messages mula sa mga tao sa support group ko, mga taong natututo kung paano gumamit ng hand control sa sasakyan, mga nanghihingi ng accommodations, at natututong tumigil sa paghingi ng tawad dahil kailangan nila ng espasyo. Isang gabi, may nag-text sa akin mula sa rehab. Tinulungan mo akong maniwala na may kinabukasan pa ako. Tiningnan ko ang masalitang iyon at sa wakas ay naintindihan ko ang salitang hustisya. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng karera ni Noel. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng magulang ko sa rest house sa Tagaytay. Ang hustisya ay ang magising sa isang lugar kung saan walang tumatawag sa akin na pabigat. Ang hustisya ay ang pumili ng mataong makikita ang wheelchair ko pero titingin pa rin ng diretso sa mga mata ko. Ang hustisya ay ang pag-convert ng sakit na naranasan ko sa isang mahalagang kaalaman na makakatulong sa iba na mabuhay. Minsan, ang pagpili sa sarili mo kaysa sa pamilya ay parang pagtataksil. Pero minsan, ito ang unang tapat na leksyon sa pag-survive, paggalang sa sarili, at tunay na kalayaan.